Ross 5. Pinatigil ko na naman yung tropa dito. Sabi ko, nagka-problema. Bakit nga ba napaka-importante na maging detalyado tayo sa lahat ng mga ginagawa natin? Actually, marami nag-appreciate na maganda na siya. Pero para sa akin, good morning. Punta tayo sa proyekto ko na. Yun ang araw. So, 2 araw tayo hindi nakapag-vlog gawa nga nung may nasikaso tayo para sa tensya natin. So, tinatapos ko lang. Kailangan. So, tara. Ayan. Totok clap. Pakita mo nga. So, yan yung nagiging bunga pagka nagmamadali, no? Hindi ko naman na kinontak yung tropa natin para sabihin na ganito. Pero, syempre, bibigay natin na example para hindi maulit yung mga ganitong bagay. So repair na lang natin. Tara. Ross 5. Naghanap kasi ako ng tiles para dito. So wala akong mahanap na appropriate para dyan. Kaya ako actually nag-order ako sa Shopee ng yung pang design ng flooring. Kaso sabi ko parang hindi naman babagay. Napatapos ko muna lahat. Kasi kagaya niyan, magpapalinis na ako. Pasintabi na ako. Susunog na ako kami dito. Pero sabi ko naman, unti-untihin naman natin. Ayan, tingnan nyo yung hagdan natin. Ayan, para sa front door natin. So nasunod yung gusto ko. Sabi ko ito kung sakali man malalagyan to ng ilaw. So kung titingnan natin, ayan, halos retouch na lang. Ayan, tingnan nyo, may mga paparetouch na rin ako dito. Pinapalitadahan ko kahit na maliit na detalye lang ho yan. Gusto ko maayos lahat. Ayan, may mga nakikita kasi ako mga maliliit na problema doon. Pero yung maliit na problema kasi yan, kumbaga kulang para masabi mo na maayos na. Kasi sa pa dito, pinatigil ko na naman yung tropa dito. Pero anong sabi ko, nagka-problema. Kinukulang, ganoon din dito. So babaguhin ko yung kulay na ito para ma-meet ko yung ganda ng TV console natin. Actually, marami nag-appreciate na maganda na siya. Pero para sa akin, may hinahanap ako na iba. So ganun tayo mag-design. Actually, based dun sa mga drawings o perspective natin. Hindi lang po ako dun nagbe-base. Ang pinagbabasehan ko minsan, kahit na may perspective na tayo, pagka kinukulang ako pagdating sa actual, binabago ko po yan. So dito, ayan, papalagyan ko pa ito ng footed kasi kinulang, no? So yung nasa plano, hanggang dito lang siya. Pero sabi ko naman, kung titingnan natin, sayang naman, kaya papakat ko na lang hanggang dito. So bubuuin namin yan. Kaya kung mapapansin nyo, may ilaw na rin ho siya. Ayan, yung mga floating shelves natin. Okay. So bakit nga ba napaka-importante na maging detalyado tayo sa lahat ng mga ginagawa natin? Kasi alam niyo po, yung bawat feedback kasi ng mga kliyente natin, hindi lamang po nakikita sa kabuuan ng proyekto. Kasi mayroon tayong mga nakakaligtaan na minsan, aminin ko po yan, hindi po perfecto lahat ng mga gawa namin. May mga maliliit po na detalye na minsan nakakaligtaan talaga natin yan. Sabi ko nga, ang trabaho talaga ng isang contractor, mga nagsusupervise, project engineer ay talagang titingnan kung ano yung mga kailangan gawin sa bawat proyekto. So iba lang kasi pagka tayo yung tumitingin. Kasi yung mga tropa natin, hindi nila napapansin yan eh. Nagpo-focus sila kung ano yung ginagawa nila sa mga proyekto. Nagpo-focus sila kung ano yung gagawin nila, ganyan. So yung ibang aspeto, mga maliliit na detalye na yan, hindi na nila napupuna. Kagaya niyan, habang nandito tayo, so dami kong kailangan ipaayos. Ayan, tinatawag ko pa si Nelson para may gumawa dito. Kasi papapalitadaan ko ibang parte para hindi na mahirapan yung mason natin dito.
Kasi yung mason natin dito, dadalawa lang. So kailangan maayos na lahat dito. Kasi gusto ko, target ko dito by next week okay na lahat. Dito sa may project natin, no? Rojas 5. Kaya nga dito sa likod, tingnan natin. So may nagsasabi pa nga na kliyente ko, hindi ka ba nalulugi? Totoo po yun. Minsan nalulugi tayo, break even tayo, pero ang gusto ko kasi mangyari yung maayos yung proyekto natin. Doon sa seminar nga namin, sabi niya, hindi pwede na nagiging Miss Universe kayo eh. Oo, kaya ko po yan, ganyan. Yun yung real talk na dapat hindi. Pero dito naman, hindi ko naman po sinasabing ganun yung gusto kong ipalabas, kundi ibibigay ko yung nararapat lamang po para sa kliyente ko. Eventually, kahit na maliit na bagay man po yan na may aawas doon sa kunwari yung profit natin, o kaya sabihin na natin, o kaya break even na, okay yun kung maliit lang naman. Wag lang naman yung wala kang nagawa, wala kang natapos, tapos sabihin mo na okay na. Yun ang mahirap. Yun yung mga hindi naintindihan hindi naintindihan ng karamihan. Sabi nila, porke daw nag-vlog ako, hindi. Papakulayan ko yung likod nito para may separation. Kasi kung titingnan natin, nabubulag ako iisa yung kulay ng bawat walls kasi pinapanatili nga natin na pinapalabas ko yung pag-aesthetic na design niya. Pero dun sa kabila nun, nakukulangan ako. Itong itsura ng TV console natin, maraming nagkakagusto sa kulay o kaya sa ayos niya. Pero para sa akin parang kulang pa rin. Silit natin. Ngayon, magkakating na lang muna tayo. Kung titignan natin dito sa part na to, yun yung hinahanap ko. Dapat may separation siya para makita. Ganito yung diskarte ko naman pag nagkakating tayo. So basic lang naman ang pagkakating o kaya pag-bra-brush. Pero napaka-importante na may diskarte tayo. Okay, kita nyo may hibla yan, no? Ngayon, ang diskarte yan para walang hibla yan. Padaanan mo kaagad ng roller habang basa pa. Cutting na naman. Ulitin lang natin yan hanggang sa ma-finish. So ayan na nga Itaw na. Yun yung hinahanap ko. Kasi kanina, sa unang tingin kasi, akala mo natural lang siya o kaya normal lang na pader na may fluted panel. Kasi sa ngayon, sabi ko hindi, kulang at kulang talaga. So ang ganda nito pagka sa actual, no, yun yung naiiba. Sa actual mo makikita yung ganda, lalo pag nakompleto na natin yung mga ilaw doon. So yeah, pinapaayos ko na lahat. Katingan lang muna natin to and then doblehin natin ng kulay. Kasi kung single batak lang yan o kaya single na roller lang ay hindi mo mapapansin o kaya ma-appreciate yung ganda niya. So finish lang natin, then titignan natin mamaya outcome. Ayan. So sa ngayon naman, susunod ko yung groove na itong kisame natin para may kapares siya. So kukuha ko ng ganyang kulay din lang niya. Pero syempre flat yan. Pakatingin natin ngayon na. Okay. So kukulayan na natin to. So ganun din sa kisame natin. Hindi pwede na hindi natin gagamitan ng roller. Kahit na masisikip na part yan o kaya yung alanganing portion talagang kung kakailanganin hago din ng roller yan. Napakaganda niya na. Yan yung kagandahan niya, no? So bali sa mga nagdaang araw, sabi ko kulang talaga. Lalo na pag nakikita yung mga update ng mga tropa, talaga nakukulangan ako. For now, ito na. So ito na yung final niya. So napakaganda niya na, makakamasta na. Litaw na. So din sa may kisame natin, pinares natin, may pagbabago pa sa kulay niyan kasi nagtimpla pa ako ng yan yung ilalagay natin kasi nakukulangan din ako. Kumbaga maliit lang naman na detalye. So sabi ko nga, yung mga maliliit na details na napaka-importante na dapat alam natin kung paano natin siya pinapares. So ito, pinapaayos ko rin to kasi masyado maluwang o kaya kukunin natin yung standard na sukat. Sakto kakain naman na yung tropa ngayon. So bali
pinapayos ko naman na lahat. Kasi eto, medyo papa-adjust ko lang yan, kaya tinanggal namin. Makikita nyo na lang ho yan. Tingnan nyo, ang ganda nung tama ng liwanag dun sa labas, no? Ayan, no? Ang ganda ng dating niya. Silipin natin sa taas. Ayan. So, bali eto, inaayos na rin ng welder natin. Kasi gusto ko, kumbaga, maayos na lahat, no? Lahat na ng mga bawat kailangan paayusin dito. Kasi sabi ko nga, maliit man na detalye yan, dapat may bibigay natin. So ito, tatilesan na rin nila. Naka-ready na. Yan, itatiles na rin namin. Bawat portion nito, kagaya nun, napaayos ko na, pinapapalitadahan ko para ma-check natin kung okay na nga ba lahat. Nakita kong bukol kanina, pinaayos ko na rin. Ayan, no? So ngayon, flat na. At ito na yung abang ng mga flexible hose natin para dito sa mga ilaw. So napakaganda niyan pagka nakita nyo nandun sa personal. Ayan. So pinahukay ko pa para pumantay. Tsaka yun, pinapalitadahan ko na lahat na ng mga kailangan pang gawin dito. So bago natin masabi na okay na. Pag napalitadahan na yan, papinturahan, then ayos na. Maraming salamat sa panonood ninyo. Lagi kayong mag-iingat mga kamastan. Kaya na yung tropa. Sabay dinig nung radyo. So kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamastan. Lagi kayong mag-iingat. God bless po.